Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, December 18, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kita sa kilikuran ng tagpo ng pagkikita ni Mary Jane Veloso kasama ang kanyang pamilya at nandun din yung kanyang mga magulang. Dating death row convict na si Mary Jane Veloso. Emosyonal ang reunion sa pamilya sa pagbabalik sa Pilipinas. Dahil sa madugong drug war, dating Pangulong Duterte, Senators Bato de la Rosa at Bongo at iba pa dapat kasuhan ng crimes against humanity ayon sa House Quad Committee. Taiwanese na supplier umano ng illegal firearms sa mga Pogo Hub nasa kote. Mayor ng Pandi, Bulacan at dalawa pa arestado sa kasong rape. Sa showbiz, Blackpink member Lisa trending sa sneak peek ng kanyang role sa hit series na The White Lotus. At Atong Ang kinumpirma ang relasyon sa aktres na si Sunshine Cruz. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Naging emosyonal ang pagbabalik sa Pilipinas ng death row convict na si Mary Jane Veloso mula sa kulungan sa Indonesia matapos ang 14 na taon. Tuloy ang panawagan ng kanyang pamilya at ilang mambabatas para gawaran ng clemency si Veloso. Pero ayon sa justice officials, may iba pang opsyon upang tuluyan ng mapalaya si Mary Jane. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. 6:50 ng umaga na dumating sa NAIA Terminal 3 si Mary Jane Veloso mula Indonesia 14 years matapos na makulong dahil sa drug trafficking. Naghihintay doon ang pamilya Veloso kabilang ang kanyang mga magulang na sina Celia at Cesar. Pero hindi na pinayagan pa ng mga otoridad na mayakap ng pamilya si Mary Jane matapos na diretso siya sa Women's Correctional sa Mandaluyong, kung saan siya agad na isinilalim sa booking procedures. Kita sa kilikuran ng tagpo ng pagkikita ni Mary Jane Veloso kasama ang kanyang pamilya at nandun din yung kanyang mga magulang at ito'y matapos nga ang sinagawang booking procedure dito sa bahaging ito ng Women's Correctional sa lungsod ng Mandaluyong at dito siya mamalagi sa loob ng 5 araw para nga sa 5-day quarantine. Matapos ang 5 araw, ililipat sa regular na selda si Mary Jane sa maximum security compound. Pagkatapos ng booking procedure, dito na nayakap ni Mary Jane ang mga magulang. Hindi na rin itago ng 2 anak ni Mary Jane ang pagkaulila sa ina. Ito ang isa sa mga unang mensahe ni Mary Jane. Meron po bang siyang nasabi na kumain? Ayon sa Department of Justice o DOJ, depende sa Pangulo ang usapin ng paggawad ng clemency. Kung magbibigay man ng selective clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba, hindi siya masisingle out. Pero ayon sa mga opisyal, may iba pang opsyon gaya ng Good Conduct Time Allowance o GCTA na nagbibigay pahintulot na mabawasan ang sentensya ng isang bilanggo dahil sa pagpapakita ng magandang asal sa loob ng piitan. She would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Pati ngayon, yung bagong firma lang namin ng Good Conduct Time Allowance. So, if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So, that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Pero sa ngayon, mananatili sa piitan si Mary Jane para ipagpatuloy ang life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong bilang pagtalima sa kasunduan ng Indonesian at Philippine government. Tiniyak naman ng Bureau of Corrections sa Bucor ang seguridad ni Mary Jane sa paglagi sa piitan. Sa gitna ito ng pangamba ng pamilya Veloso na makasama sa piitan ni Mary Jane ang kanyang recruiter na si Cristina Sergio.
2020 nang patawan ng life imprisonment ng Nueva Ecija Corte Serio at isang Julius Lacanilao dahil sa kasong large-scale illegal recruitment. Dati na iginiit ng Migrante International na inosente si Veloso sa kasong drug trafficking at nabiktima lamang ng illegal recruitment. The person na nakakulong na dito are staying in the maximum area. So, Mary Jane Veloso will be staying at the reception and diagnostic center for the next 2 months or 60 days. So, they will never meet. Sa pahayag, sinabi ng Pangulo na titiyakin ng administrasyon ang kaligtasan ni Mary Jane kasunod ng pagbalik niya sa bansa. Nanawagan din ang liderato ng Senado sa concerned agencies na tulungan ang iba pang OFWs na may kalintulad na sitwasyon para mapauwi agad ng bansa. Partikular po yung pong 49 OFWs na kasalukuyan pong nasa death row sa iba't ibang mga bansa, na tiyakin po natin na kanilang matatanggap ang sapat at mas mabilis pa na tulong mula sa ating pamahalaan. Ganito rin ang pinatututukan ni Senator Joel Villanueva, partikular ang halos 15 OFWs na nasa death row sa iba't ibang bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nanawagan ng abogado ni Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng executive clemency sa kanyang kliyente. Ayon sa kampo, walang nakikitang balakid para mabigyan ng pardon si Veloso, lalo't mismong gobyerno na ang nagsabing biktima siya ng human trafficking. Sinabi rin ni Olalia na magiging napakagandang regalo ngayong Pasko kung tuluyan ng makalalaya si Veloso matapos ang mahigit isang dekada sa bilangguan sa Indonesia. It's the season. No? The spirit of the season is a perfect time as any for our government to accord her this gift, so to speak. Sa ibang balita, arestado sa operasyon ng NCRPO tracker team nitong Martes sa isang resort sa Pandi, ang alkalde ng Pandi, Bulacan na si Enrico Roque, maging si Konsehal John Rojas at isang kawani ng gobyerno dahil sa 2 kasong panghahalay. Kinumpirma ito ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Averin. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alain Licdan ng Northern Police District Special Operations Unit, nakasaad sa affidavit ng biktima na inabuso umano siya ng 3 suspect noong April 6, 2019 sa Barangay 188 Bagong Silang, Caloocan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga suspect, ngunit naghain sila ng motion to quash para ipabasura ang warrant of arrest at impormasyon laban sa kanila. Agad na dinala ang 3 na aresto sa DSOU office ng PNP o NPD para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Isang linggo bago magpasko, umaangal na ang ilang negosyante sa Divisoria dahil humina raw ang bentahan ng Christmas decors. Pero patuloy naman daw ang dagsa ng mga mamimili para sa Christmas shopping dahil hanap ng maraming suki ngayon ang mga regalong pambata. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kaliwat kanan na nga ang mga namimili, lahat nagmamadali. Ganito na ang eksena ngayon sa mga pamilihan habang papalapit ang Kapaskuhan. Pero nangangamba ang ilang nagbebenta dahil sa kasagsagan ng esensya ng Pasko. Naging matumal naman ang bentahan ng kanilang lako. Partikular na rito ang mga Christmas decors katulad ng Christmas lights, Christmas tree at Christmas cards. Noong December 1 po to 15, malakas po pero sa ngayon po medyo mahina na po yung bentahan namin. Siguro na nakabili na sila nung una or ano. Kadalasan na raw kasi sa mga namimili ngayon, mga laruan at panregalo na ang hanap para sa nalalapit na Kapaskuhan. Kaya't para makabawi maski pa paano sa kapital, Bibenta po kami ngayon ng mga damit ng pambata. patok na Christmas gift ang Labubu dress set, maging ang Kuromi set at ang Bini set na pare-parehong nagkakahalaga ng 280 pesos. Patok din ang mga mini jersey set para sa mga batang lalaki sa halagang 250 pesos. Pangregalo. Siyempre, kasi kaysa pera daw ibibigay nila, damit na lang. Dahil pag pera daw, ubusin sa computer ng mga bata. Diba? Ang damit, matagal
magagamit. Kaya't para makasigurong kakasya nga ang ireregalong damit, isinama na rin ang mga bata sa Divisoria. Namimili po kami para sa pamasko ng mga bata this year po. Pamangkin din kasi ako tsaka marami-rami din yan sila kasi may mga pamangkin akong dalawa, may isa pang baby na babae. Sa ngayon, hindi pa gaanong siksikan ang mga dumadayong mamimili sa Divisoria. Pero wag nang hintayin pa dahil inaasahang mas kakapal ang dagsa ng mga mamimili ilang araw bago ang Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inaasahang hihina na bilang isang low-pressure area na lang ang bagyong Kerubin sa susunod na 24 na oras ayon sa Pag-asa. Huling namataan ng bagyong Kerubin may layong 195 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas ng hangin na 45 km per hour at bugso nga abot sa 55 kph. Kumikilos ito hilagang silangan sa bilis na 10 kph. Gayunpaman, maaaring ma-enhance o mapalakas ng bagyong Kerubin ang shear line, lalo't mabagal ang pagkilos nito. Kaya inaasahang tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan habang papalapit ang Pasko. Nakataas sa signal number 1 ang Surigao del Sur. Inaasahang tatawid ang natitirang LPA ng Mindanao, Sulusi at Palawan mula Huwebes hanggang Linggo. Patuloy namang magdadala ng malalakas na ulan ng LPA sa Southern Luzon, Visayas at ibang bahagi ng Mindanao sa susunod na 3 araw. Kaya paalala ng Pag-asa, manatiling alerto at mag-ingat sa mga pag-uulan. Yung landslide, yung mga possible landslide sa mga pagbaha, maging mapagmatsyag po tayo dito, lalong-lalo na sa mga bulubunduking lugar. Iniurong muna ng Malacanang ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakda sana sa December 20 para sa panukalang national budget ng 2025. Nire-respeto naman ng ilang mambabatas ang desisyon ng Pangulo para mas mapag-aralan daw ang mga nilaang budget sa iba't ibang ahensya. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Napurnada ang petsa ng pirmahansa ng magaganap ukol sa panukalang national budget para sa 2025. Ang sanay iseselyado ng 6.352 trillion pesos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. postponed muna. Ayon sa pahayag ng Executive Secretary ng Palasyo na si Lucas Bersamin, susuriin pang mabuti ng Pangulo ng mas mahabang panahon ang nakapaloob sa General Appropriations Act. Pangungunahan mismo ng Pangulo ang assessment ng panukalang budget katuwang ang mga pinuno ng iba pang mga departamento. Kinumpirma rin ng Palasyo na may ilang probisyon sa national budget na i-veto para sa interes at kapakanan ng publiko batay na rin sa nakasaad sa batas. Pabor naman dito ang maraming mga mambabatas at senador. We respect the decision of the Office of the President. Ito ay nagpapatunay na sensitive ang ating Pangulo sa panawagan ng taong bayan. I think that Congress, I don't think, will even question yung veto power ng ating Pangulo. And they will just look into the specific items that the President wants reviewed. Binigyang diin din ng mga mambabatas na karaniwang proseso na ang pasya ng Pangulo. Gayong importante at malaking responsibilidad ito ng ehekutibo. Inasmuch that it is Congress' duty to approve the budget, in the end, it is the President's duty also to execute the budget. And his inputs, his wisdom, as well as his priorities will play a big role. Pabor din si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa naging desisyon ng Palasyo dahil naniniwala siyang hindi dapat madaliin ang pagpapatibay sa pondo. Lalo pat naging kontrobersyal ang pagkaltas sa budget ng Department of Education at PhilHealth. So kung ikaw ang executive branch na pinanggalingan ng budget proposal, sisilipin mo bakit nag-suffer ng cuts yung dalawang sector or dalawang priorities ng administration. Suportado rin ito ni Senate President Chis Escudero dahil bahagi na raw talaga ng sistema ng checks and balances ng konstitusyon ang pagbusisi ng Pangulo sa pambansang pondo. Habang tinawag naman ito ni Senate Finance Committee Chair Grace Poe na simbolo ng malusog na demokrasya tungo sa mas matatag na ekonomiya. Wala pa namang inilalabas ang palasyo na petsa kung kailan itutuloy ang paglatda ng Pangulo sa 2025 national budget.
Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagpulong ngayong Miyerkules sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang pinuno ng mga kagawaran para busisiin ang 2025 national budget para ito lagdaan. Bago ito lagdaan, kasama sa pagpupulong sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary of Finance Ralph Recto, Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at NEDA Chief Arsenio Balisacan Jr. Layo ng pagpupulong na i-align ang pinar na desisyon sa key development priorities ng administrasyon. Ngayong Miyerkules nga inanunsyo ng palasyo na hindi muna matutuloy sa Biyernes, December 20 ang paglagda ng Pangulo sa GAA o General Appropriations Act para mas mapag-aralan pa ito ng pamahalaan. Mariing kinokondena ng ilang grupo ang kawalan ng subsidiya sa PhilHealth sa panukalang 2025 national budget. Pinangunahan ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ang protesta sa Menjola kasama ang mga senior citizen, persons with disabilities at maging mga health care workers. Sa kabila ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaantalang pirmahan ng 2025 budget para mas masusing pagsusuri, sinabi ni Magno na malinaw dapat ang prioridad at alignment ng budget, lalo't higit sa mga nangangailangan. Ayon kay Magno, paglabag sa social contract ng gobyerno sa mga Pilipino ang pagtatanggal ng subsidiya sa PhilHealth. Napakadali naman ng desisyon kung ang iniisip natin ay kapakanan ng taong bayan. Pero kapag ang tinatry mo talagang gawing priority, yung kapakanan ng mga politiko at kapag nag-ingay na yung taong bayan, medyo magugulat sila. Dinipensahan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga ayuda program na nakapaloob sa panukalang national budget sa susunod na taon. Bago mag-adjourn ang sesyon ng Kamara para sa holiday break ngayong gabi, iginiit ni Romualdez na kailangan pondohan ang pagtulong sa mga Pilipinong mahihirap para maprotektahan ang kanilang dignidad. Sinabi rin ng Speaker na ang trabaho ng Kongreso ay ang pagtitiyak na may pondo ang ganitong mga programa dahil ang ayuda ay hindi raw kawang gawa, kundi hustisya para sa mahihirap. Ilang personalidad ang bumabatikos ngayon sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na nila isang pork barrel fund. Matatandaang inaprubahan ng Bicameral Committee ang 21 billion pesos na AKAP funds sa Kamara at 5 billion pesos sa Senado. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Sa iba pang balita, dapat kasuhan ng reklamong crimes against humanity sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado niyang sina Senators Bato de la Rosa at Bongo dahil sa kanilang naging papel sa madugong war on drugs ayon sa House Quad Committee. Sa huling sesyon ng Kamara ngayong December 18, opisyal na inirekomenda ng 4 na komite ng mababang kapulungan ang pagsasampa ng mga naturang kaso laban kina Duterte dahil sa umano'y extrajudicial killings na aabot sa 30,000 katao. Inirekomenda rin ang pagsasampa ng parehong reklamo laban kina dating Police Chiefs Oscar Albayalde at Debold Sinas, ex-Police Colonel Royina Garma at ex-NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Sa progress report ng Quadcom, kinilala ang mga testimonya at ebidensya na nagsisiwalat ng umano'y reward system para sa bawat mapapatay na drug suspect. Ito umano ang tinaguriang Davao Template na pinasimulan ni Duterte sa Davao City at siyang ipinatupad sa buong bansa nang siya ay maging presidente. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Kung iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin, na hindi mo sinusunod ang saligang batas. Dahil nasa kapangyarihan ka, nais kong sabihin, Mr. Speaker, na matatapos din ang mga bagay na yan at ikaw ay hatulan ng taong bayan.
Take a break muna para sa celebrity married couple na sina Sarah Geronimo at Mateo Guidicelli. Sa Instagram, ibinahagi ni Mateo ang nakakakilig at happy bonding moments nila ng asawang si Sarah G habang nagbabakasyon sa Japan. Nag-aala piggyback pa ang dalawa na tila ginagaya ang karakter ni na Joy at Ethan ng pelikulang Hello, Love Again. Habang sa isa pang video, makikita ang jogging for fitness moments ng dalawa sa gitna yan ng 7 degrees Celsius na napakalamig na temperatura sa lugar. Happy yarn? Susunod, Taiwanese supplier umano ng illegal firearms sa mga Pogo Hub. Arestado ng otoridad. At trailer ng XO Kitty Season 2, inilabas na Noah Centineo. Nagbabalik bilang si Peter Kavinsky. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Timbog ang isang Taiwanese national na matagal na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pagsusuplay umano ng iligal na mga armas sa mga Pogo Hub sa bansa. Most wanted fugitive din ang suspect sa mismong Taiwan at nahaharap ngayon sa mga paglabag sa immigration laws ng Pilipinas dahil sa hawak niyang iba-ibang pasaporte. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Walang kaalam-alam ang Taiwanese national na si Jiang Sang Xiaodong habang namamasyal sa isang mall na minamanmanan na pala siya ng mga otoridad. Walang kaabog-abog ay inakbayan siya ng law enforcement operative at agad na inaresto. Ayon sa PAOK, si Jiang ang umano'y supplier ng armas sa malalaking Pogo Hubs na ni-raid ng mga otoridad. Kung maalala mo, napakaraming insidente ng pamamaslang ng mga foreign nationals kung saan ginamit mga baril. Nung ni-raid sila, nakakuha ng 85 na firearms. Various calibers ito, no? May mga rifles, may mga submachine pistols, may mga pistols at libo-libong mga ammunitions yung nakuha. Nagulat at nagtaka pa si Jiang alias Liu Ming Chong nang arestohin ng mga otoridad ngunit wala na siyang nagawa hanggang dalhin sa Makati City Police Station. Batay sa court order, nahaharap si Jiang sa kasong unlawful possession of firearms and ammunitions. Pero matapos ang isang araw ay nakapagpiyansa si Jiang sa bisa ng utos ng Makati Regional Trial Court, Branch 58. Meron po siyang bill ng 280,000. So yung kanyang warrant of arrest sa Pilipinas is bailable po. That's why hindi naman po natin pwedeng pigilan ang pagbe-bail. Pero pumalag ang PAOK at agad na nakipag-ugnayan sa immigration authorities. Giit ng PAOK, hindi maaaring pakawalan si Jiang dahil most wanted person ito sa Taiwan, dahilan para magkasa ng panibagong operasyon ang mga otoridad para mahuli siyang muli. May information tayo, this Taiwanese national is also fugitive sa kanilang bansa. No, na-verify natin na meron po siyang warrant of arrest sa kanilang bansa since 2012 pa. No? Pagtulungan po ang ating Bureau of Immigration, especially yung Fugitive Search Unit. Balik kulungan ngayon si Jiang dahil sa iba pang mga kaso kaugnay sa paglabag sa immigration laws ng bansa. Marami siyang ginagamit ng mga passports like meron siyang Dominican passport and then meron siyang Taiwanese passports and other identities na ginagamit niya, so kailangan namin pa rin siyang imbestigahan. Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration si Jiang habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tuloy-tuloy ang big-ticket projects ng Marcos Jr. government. Ngayong Miyerkules nga ay nagkapirmahan na sa Malacanang para sa 5 magkakahiwalay na proyekto. Una na dyan ang 17 billion peso New Cebu International Container Port na mahigit 2 dekada nang nakabinbin sa pipeline. Target ng pasilidad na mapalaki ang kapasidad ng pantalan sa Queen City of the South sa pamamagitan ng pagdaragdag ng access road at offshore bridge. Pinakamalaking project naman ang 28 billion peso Cebu Bus Rapid Transit
Transit na target makaserbisyo ng 164,000 na pasahero kada araw sa kahabaan ng 35 kilometers dito. Samantala, ang Aboitiz Infracapital naman ang gagawa ng expansion project ng Bohol Panglao International Airport sa ilalim yan ng 4.53 billion peso Public-Private Partnership o PPP, habang popondohan naman ng World Bank ang pagproseso para makausad ang pinaplanong bagong airports sa Dumaguete at sa Siargao. My fellow Filipinos, the future will not simply come to us. We must be the ones to build it. And this is how we will move forward. Magiging abot kaya na ang bigas para sa Metro Manila matapos magkaisa ang rice millers at traders mula Bulacan na magbenta ng mas murang bigas sa mga palengke sa Kamaynilaan. Ayon kay Marilet Sulit ng Maunlad Rice Mill Corporation, magtatayo sila ng mobile store sa mga pamilihan para direktang maibenta ang bigas sa halagang 40 pesos lang kada kilo. Bahagi ng suporta sa Rice for All program ng gobyerno ang inisyatibong ito na kasalukuyan nagbebenta ng 40 pesos kada kilong bigas sa higit 15 palengke at train stations. Ayon pa sa Agriculture Department, dadagdagan din ang Kadiwa Kiosk na magbebenta ng murang bigas para sa iba pang marginalized sectors. Kami po dito sa buong Intercity Association at mga lahat po na magbibigas dito ay nagkasundo na tutulong po kami sa ating gobyerno na maglalagay po kami ng mga mobile stores sa bawat palengke. Kami po lahat maglalagay at maglalagay po kami ng retail namin para po makabili po si Juan at si Pedro ng mababang bigas. Binasura ng Sindigan Bayan ang huling 6 na kaso kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth mula sa Coco Levy Fund laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Imelda Marcos, Juan Ponce Enrile at iba pa dahil sa inordinate delay o matagal na proseso. Sa 42-page na resolution na inilabas noong December 12, sinabi ng korte na umabot na ng 36 na taon mula ng isang pang orihinal na kaso noong 1987. Hindi rin nakapagpakita ng sapat na ebidensya ang prosekusyon sa loob ng halos 3 dekada. Ang mga kaso ay kaugnay ng alegasyon ng maling paggamit ng Coco Levy funds para sa paglikha ng kumpanya, pag-aari ng Pepsi Cola, pagbibigay ng behest loans at iba pang transaksyon. Pinunto rin ng korte ang pagkakatulad ng mga kaso sa naunang desisyon ng Korte Suprema na pabor kay Eduardo Danding Cojuangco Jr. Sinabi nito na hindi maaaring ulitin ang paglilitis sa mga kasong resolbado na ng pinakamataas na hukuman. Inilabas na ang trailer ng inaabangang Season 2 ng Netflix series na XO Kitty, kung saan tampok sina Anna Cathcart bilang si Kitty Covey. Sa bagong season, iikot ang kwento sa panibagong semester ni Kitty sa Korean Independent School of Seoul, kasama ang kanyang mga kaibigan. At kung love life ang inasikaso ni Kitty sa unang season, ngayon, focus siya sa drama-free life at paghahanap sa kanyang ina, habang hinaharap ang mga pagsubok bilang isang young adult. Nasurpresa rin ng fans nang makita si Noah Centineo bilang Peter Kavinsky, ang boyfriend ng kapatid ni Kitty sa To All the Boys series na nagpakita para i-cheer si Kitty. Kaya naman, konting hintay na lang, streaming na ang Season 2 nito sa susunod na taon. Sa aming pagbabalik, confirmed! Businessman Atong Ang, inamin ang relasyon sa aktres na si Sunshine Cruz. At singer na, actress pa, Blackpink member La Liza, trending uli dahil sa pagganap naman sa Season 3 trailer ng The White Lotus. Manatiling nakatuto, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng businessman na si Atong Ang ang kanyang relasyon sa aktres na si Sunshine Cruz. Samantala, Blackpink member Liza trending sa social media dahil from singing, sa aktingan na rin matapos ilabas ang Season 3 trailer ng The White Lotus. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Siguradong may say ang mga marites ngayon dahil matapos mag-viral ang photo at videos ng matamis na kiss ng aktres na si Sunshine Cruz sa negosyanteng si Atong Ang,
Confirmed, in a relationship nga ang dalawa. Yan ang inamin mismo ni Atong Ang sa kanyang panayam sa isang news channel nitong Martes, December 17. Magamat matagal ng ugong-ugong ang balitang ito, ngayon lang ito inamin ng negosyante. Matatanda ang 2018 nang mapawalang bisa ang kasal ni Sunshine Cruz sa ex-husband niyang si Cesar Montano, kung saan sila ay nagkaroon ng 3 anak. Bukod dyan, nalink rin itong si Atong kay Gretchen Barreto, kung saan palagi niyang kasama noon sa mga sabungan. Well! Sawadika! Welcome to the White Lotus in Thailand ka. Samantala, from K-pop idol to actress, yan ang palaban at pinatunayan ni Blackpink member Lisa matapos sumabak sa aktingan para sa ikatlong yugto ng American comedy drama series na The White Lotus. Sa pasilip na trailer ng White Lotus, makikitang naka-traditional costume pa si Lisa na tila nasa isang kasayahan. Isang hotel service employee ang gagampan ng role ni Lisa. At ito rin ang kanyang acting debut para sa White Lotus, na set in Thailand, Hawaii at Italy ang 3rd season nito. Tungkol lang The White Lotus sa social class ng mga guests na nasa The White Lotus Hotel. Mapapanood ang season 3 ng The White Lotus sa HBO sa February 16. Exciting! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa American essayist na si Hamilton Wright Mabie. Ang sabi niya, pinagpala ang panahon na nagbubuklod sa mundo para isaalang-alang ng lahat ang pagmamahalan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Oy, may naririnig na ba kayong mga nangangaroling? Hudyat na yan na bibilangin na lang ang mga gabi dahil 7 days na lang, Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.